Sa iba pang balita, patay po ang tatlong notorious umanong holdupper sa Makati City matapos makaengkwentro ng mga pulis. Balitang hatid ni Von Aquino. Ang motorsiklong ito na humambalang sa kalsada ang gamit daw ng tatlong suspect sa pang-hold up na nakaengkwentro ng mga pulis at napatay sa Chino Roces Avenue, Makati City mag-alauna na madaling araw. Naitakbo pa sila sa ospital pero binawian din ng buhay. Ayon sa District Director ng Southern Police District, nang malaman nilang sunod-sunod na pang-hold up ng mga suspect, agad silang bumuo ng tracker team. Mga daring ito talagang umaakyat sila sa bus, sasampa sila as passengers tapos hold upin yung mga pasahero. Sa mga naman sa spa, hahanap sila ng easy target, then papasukin lang nila, hold upin nila yung mga customers doon. Nang maitimbre raw sa kanilang pang-hold up ng mga suspect sa Buendia Avenue sa EDSA mag-alas 10 kagabi, agad pumwesto mga pulis sa mga posibleng daanan ng mga suspect. Nalaman namin yung daan na pupuntahan nila at ito nga na-encuentro namin. So nagkaroon ng firefight at nabaril yung tatlong suspects. Alam na rin ng tropa namin kung anong ginagamit nilang motor at saka anong itsura nila. Nakuha sa mga suspect ang 8 cellphone, isang 9mm na baril, isang caliber 38 at 30,000 piso. Nang dalhin sa Makati Police Headquarters ang nakuha ng mga cellphone mula sa mga suspect, positibong tinukoy ng ilan sa mga biktima na kanila ang mga cellphone. Tinutukan na akong baril sa tiyan. Dalawa kami taga Laguna. Nagkataon lang din na doon talaga yung entire ng bus namin. Para silang high kasi walang emosyon yung muka. Sobrang thankful sa Makati Police Department sa sobrang bilis ng action. Ayon sa mga pulis, ang tatlong napatay ay suspect rin sa pang-hold up sa isang spa sa Chino Roces Avenue madaling araw ng Martes na ibinalita dito sa unang balita kahapon. Suspect din sila sa pang-hold up sa isang restaurant sa Antipolo Street, Barangay Poblacion, Makati noong January 28 ng gabi na nakuhanan pa ng CCTV habang kinukuhanan nila ng gamit ang 4 na biktima. Von Aquino, GMA News.